bayan ko, mahal ko. Yan ang sabi ng mga Pilipino. Pero bakit di mapakita sa isip at sa gawa? Pagtawid lamang sa kalsada ay parang isip bata. Simpleng batas, di masunod-sunod. Mga Pilipinong akala mo kung sino. Kaya tayo naghihirap dahil sa pag-iisip na masarap ang bawal at nakakasawa ang tama. Kaya inang bayan, ikaw ay naghihirap dahil sa katiwalian at mga utak biya. Sana naisip mo, ang bayan sinilangan mo. Tinawag pa namang perlas ng silanganan, pero di kayang ingatan. At kayo mga gobyerno, sabi nyo kayo ang bahala, pero bakit ganon? Kami ang kawawa. Mababangong salita, tinago ang samang bala. Ganyan naman kayo eh. Tuwing halalan lang kayo nagpapakita, pero pag kayo nakaupo na, parang bula, naglalawang inyong pangako. At ang kaban ng bayan, kayo ay nagpapakasasa na para sa taong bayan. Kaya ngayon, maraming anak ang nawawalan ng magulang dahil pupunta sila sa silangan. Kaya ngayon, siguro tayo nagmumukmuk sa kahirapan. Maraming anak ang iniiwan ng magulang. Marami tayong magagawa, pero karamihan, nag-iibang bayan. Paano na tila walang natira sa ating bansang sinilangan? Andiyan na tayo, lugmok ang Pinas. Kaya naman magkaisa at wakasan ang kahirapan. Ang Pinas ay katunog ng bigas. Pero bakit ganun? Nanuloko ata tadhana. Marami sa atin walang bigas na maisaing. Kaya naman mga kabataan, magsilbing palaisipan kung ikaw ay magiging kanser sa lipunan o solusyon sa sakit ni inang bayan. Sana naman matamaan ka, gobyernong walang pakialam. Sa mga batang naghihirap, walang pagkain pero nagtatrabaho ng mas mahirap pa sa'yo. Bukas-bukasan ang pagiging makapalang muka. Dahil sa kagaspangan mo, lahat kami nagtatalo. Lahat gusto sa taas, wala nang nagnanais ng kapayapaan. Tanggalin ang kadena para tayo magkaisa. Isa lang naman ang nais nating makamit, ang tunay na kaligayahan. Sa tingin mo, habang hawak mo ang iPhone at nakaupo sa magarang upuan, ay maligaya ka na? Hindi. Dahil ang puso mo at konsensya mo, nagsasabing ikaw ay nagnakaw sa kaban ng bayan na para sana mapagaling, mapakain, mapag-aral at masustentuhan ng Pilipinong nasa laylayan. Ganito sa aming gobyerno, kung kailan halalan, dun lang naglalabasan. Mga pangakong napapako, tigilan na ito. Lahat tayo nabubuhay para sa isa't isa. Ika nga ni Confucius, gawin sa iba ang gustong gawin sa'yo. Pero hindi eh. Para tayong buhaya sa ilog, nag-aantay at nag-aagawan, nag-aaway para sa simpleng bagay. Tinuring na tao, sana magpakatao. Binigyan ng Diyos ng utak para gamitin sa tama, hindi gamitin sa laban sa kapwa. Madali maging tao, pero mahirap magpakatao. Salamat. Di lang mamayang Pilipino ang sinisira ng korupsyon, kundi kasama ang bayan sinilangan mo. Ngayon, mag-isip ka, ilang daang taon na tayo nakatira sa Pilipinas. Kahit kailan naranasan ba natin lahat ng pagkakapantay-pantay? Hindi! Dahil ang mga may kapangyarihan lang ang pwede magsalita. Bumagsak na nga ang Pilipinas sa gobyernong korap. Natilay walang pakialam sa tao naghihirap. Yung malasakit ay di padama. Dahil ba sa pera ito nagagawa? Totoo nga na ang pera natin nawawala at napupunta sa bulsa yung mga tao parang buhaya. Kulang para sa kanilang pera. Kaya mismong kaban ay in-hold up. Ngayon ating harapin ang bagong kabanata. Hindi ito dayuhan, kundi sariling kababayan. Sapagkat, sariling kalaya di nadawit, sa kasalanan di mawawari. Di siguro na kontento to, gusto pa dagdag na sweldo. Huwag siya nang abuso kapangyarihan. Natatamatandaan ng taong mataas ang lipad, malakas din ang balentong.
Kaya mamayang Pilipino, huwag magbenta ng bato. Dahil pagkatapos nito, ay baka lalo magutom ng todo. Panginoon, bigyan sana ako ng pagkakataon. Sabihin ang balita doon. Kasi pati teknolohiya at balita, hawak na ng Haring Dragon. Natulungan ako, wakasan ng maling desisyon.